Hello po sa lahat. Ako si Shaina. Gusto ko lang i-share itong creepy experiences ng family ko sa Tacloban, Leyte, way back 2013. Jeepney driver po ang tatay ko noong mga panahon na yon. Dahil marami nga ang nasawi sanhi ng bagyong Yolanda, nagkaroon ng mga haka-hakang marami raw nagkalat sa lugar namin ng mga ligaw na kaluluwa. 6:00 pa lang ng hapon ay wala nang makikitang taong pagala-gala sa kalsada noon. Halos lahat ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay. Kahit nga ang mga jeepney drivers tulad ni tatay ay gumagarahe na 5:30 pa lang ng hapon. Christian kami kaya hindi naniniwala sa mga multo o iba pang entities. Pero one time, naglakas loob si tatay na magpaabot ng 6:30 sa pamamasada. Doon niya napatunayan na totoo nga at hindi haka-haka ang mga balitang kumakalat sa aming lugar tungkol sa mga di matahimik na kaluluwa. Habang bumabiyahe raw siya noon sa San Jose, dinig raw ni tatay ang bulungan at hagik-kika ng 2 babaeng pasahero na nasa likuran. Ang sabi raw ng isang babae, "Buti na lang naaligtas tayo, no?" Sumagot naman ang kausap nito ng, "Oo nga, akala ko mamamatay na tayo dahil sa taas ng tubig." Nagsalita na raw ulit yung isang babae ng, "Makakauwi na tayo." At pagkatapos ay sabay na nagtawanan ang mga ito. Ang konduktor daw noon ni tatay ay sigaw ng sigaw dahil may mga sasakay pa sanang pasahero, pero hindi ito pinansin ng aking tatay dahil nang lumingon siya ay halos puno na ang loob ng sasakyan. Kumpleto na ang mga pasahero. Nung pumara raw yung 2 pasaherong babae ni tatay, nagtinginan sa kanya yung iba pang mga pasahero na para bang takang-taka kung bakit bigla siyang huminto sa pagmamaneho. Si tatay naman noong mga panahon na yon ay walang kamalay-malay sa mga kakaibang nangyayari. Bago tuluyang gumarahe, hindi raw nakatiis ang konduktor at nagtanong ito kay tatay, "Kuya, bakit kanina hindi mo hinintuan yung lalaki sa daan nung kumatok ako? Meron pa namang bakanting upuan sa likod mo." Anya. Naguluhan naman si tatay at sinabing, "Paanong may bakante pa? Puno na tayo kanina, di ba?" Nang sabihin ng konduktor kay Papa na wala namang nakaupo sa likod niya, ay bigla raw nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Pero iginiit niya pa rin na may 2 babaeng pasahero sa likuran niya at tinig pa nga niya ang usapan ng mga ito. Kapwa tuwang-tuwa daw dahil nakaligtas sa bagyo. Hindi rin naman nagpatalo ang konduktor at nagpaliwanag muli kay tatay, "Kuya, maniwala ka man o hindi, wala talaga nakaupo sa likod mo. Nagtaka nga kaming lahat kung ba't ka huminto sa biyahe kanina, wala namang nagpara at bumaba. At yung sinasabi kong bakanting upuan, basa, kaya pinunasan ko." Matapos ang mahabang litanya ng konduktor, ay saka na lang sila napaisip kung multo ba yung nakisakay sa kanila. Kaya mula noon ay hindi na talaga nagpapaabot ng 6:00 sa pamamasada si tatay. Nang minsan namang dumalaw sa amin sa Tacloban ang pinsan ni tatay na si Tito Mel, ay bigla nilang napagkwentuhan ng tungkol sa hindi malilimutang dilubyo na tumama sa aming probinsya, yung bagyong Yolanda nga. Ayon sa tiyuhin ko, nagkaroon daw ng mga senyales o tila mga pangitain ilang araw bago mag-landfall sa Leyte ang nasabing bagyo. Sila raw na mga mangingisda sa Samar ang unang nakapansin ng mga kakaibang kaganapan sa paligid, lalo na sa dagat. Kinabahan sila dahil ang mga senyales na yon ay nagpapahiwatig na may paparating na dilubyo. Sobrang ilap daw ang mga isda doon sa Cancabato Bay. Nagtataka raw sina Tito Mel dahil sa sobrang ilap na mga ito, yung para bang nagkaagulo. Ang hirap daw hulihin, tapos nawawala agad at lumilipat ng pwesto kapag inaaryahan na nila. 2 araw daw bago mag-landfall ang bagyo ay umuwi na ng Samar si Tito. Napansin din daw nila na ilang beses nangyari iyong malapad na pagkahibas ng dagat o low tide. Noong malapit na raw ang pagpasok ng bagyo ay halos nasa gitna na ng isang isla ang lapad ng hibas ng dagat. Isang isla yon sa baybayin ng Tacloban na malapit daw sa pagmamay-ari ng mga Romualdez. Noong November 6, isang araw bago ang pagtama ng bagyo sa Tacloban, ay pinapunta raw ni Lola si Tito Mel dito sa Tacloban at nabalitaan nga niya na may paparating na super typhoon. Nakaranas pa raw siya ng tidal wave habang nasa laot ng Dulag, Leyte.
Sanay naman na raw si Tito Mel sa malalakas at matataas na alon, kaya parang baliwala na lang sa kanya ang mga yon. Mas nakakatakot daw kapag nasa isang lugar ka na abot ng alon dahil nasisira ang mga kahoy at kabahayan. Yun daw ang mas nakakapinsala, sabi ng tiyuhin ko. Noong hapon din daw ng November 6 ay bumalik na ng Samar si Tito. Mga kapatid, bayaw at mga pinsan ko na lang ang naiwan sa bahay nila sa tabing dagat sa Dipo. Sila ang naaranas ng hagupit ng Yolanda. Ang naranasan daw nilang senyales noon bago na nalasa ang dilubyo ay kakaiba. Sobrang tahimik daw ng paligid. Nasira ang bakod sa bahay ni Tito Mel dahil sa lakas ng alon na dulot ng bagyo. Pero bago raw ang paglandfall ng bagyo ay panay raw ang tahulan ng mga aso, yung parabang umaalulong at nagpapahiwatig sa mga tao na humingi ng tulong. Laking pasalamat na lang daw nila sa Diyos dahil walang nasawi sa pamilya namin. Pero nakaranas ang mga taga Leyte ng mga nakakakilabot na ingay pagkatapos. May nadidinig ang mga tao tulad ng pag-iyak, pagsigaw na parabang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nanlumo ang ilan na binaliwala nila ang mga nakitang senyales ng dilubyong paparating. Magsisiman sila ay huli na. Sa kabila ng mga nangyari, marami namang natutunan sa masalimuot na pangyayaring yon ang mga taga Leyte. Ang muling bumangon at magpatuloy sa pagharap ng mga hamon pa sa buhay. Itago niyo na lang ako sa pangalang Andrea. I-share ko lang tong kwento ng kaibigan at katrabaho ko noon na tubong Leyte. Pangalanan na lang natin siyang Arian. Call center agents kami noon sa Taguig. Magkasama kami noon sa boarding house at naging bonding na namin ang magkwentuhan habang nagkakape tuwing rest day. Nag-aaral siya noon sa Southern Leyte State University, San Juan Campus o SLSU, kung saan siya nakaranas umano ng nakakakilabot na karanasan. Third year college daw siya nang ma-encounter niya ang mga paranormal experiences na ibinahagi niya sa akin at sa iba pa naming mga kaibigan. May mga times daw kasi noon na hindi maiiwasang mag-overtime sa klase, lalo na kapag malapit na ang defense. Halos buong klase raw nila ay nagkasundong mag-overnight sa loob ng campus. Noong mga time daw na yon ay busy silang lahat sa pag-coding para sa nalalapit na program at iba pang importante. Nang mapagod daw ang iba nilang kaklase, ay nilibang na lang ang mga sarili sa pamamagitan ng paglalaro ng walang kamatayang Dota. Pagsapit raw ng alas 3 ng madaling araw ay nakaramdam na sila ng gutom, kaya nag-decide yung iba sa kanila, kabilang na si Arian, na bumili ng pandesal sa bakery na malapit lang sa campus. Ang totoo raw ay nagdadalawang isip pa sila noon na lumabas dahil bukod sa napakadilim ay matagal na rin nilang naririnig ang mga kwento tungkol sa white lady na nagpapakita umano sa SLSU. Kahit ang mga kaklase raw nila na lalaki ay naduduwag na lumabas at sumama sa grupong naatokang bumili ng pagkain sa labas. May isang kaklase sina Arian na naglakas ng loob manguna sa paglalakad palabas ng classroom matapos itong sabihin na wala pa naman daw siyang nakikitang multo sa buong buhay niya. Kahit papaano ay lumakas din ang loob ni Arian at ang mga kasama niya, kaya kinolekta na nila yung mga ambag ng bawat kaklase para sa pambili ng pagkain, kape at yosi. Pero dahil gusto raw yata na mag-feeling hero yung kaklase nilang itago na lang natin sa pangalang Zargon, ay nagpresenta raw itong mag-isa na lumabas para pumunta ng bakery. Napanatag naman sina Arian dahil pabor sa kanila yon. Habang nasa labas si Zargon, ay patuloy pa rin nilang pinag-uusapan ang tungkol sa nababalitang nagpapakitang white lady sa pinapasukan nilang university. Pero nagulat silang lahat at naputol ang pagkukwentuhan nang maya-maya ay humahangos papasok ng pinto si Zargon. Nanginginig ito sa takot. Pinagpapawisan ng malapot at namumutla. Nagtanong yung isang kaklase nila kung bakit wala itong dalang pandesal, kape at yosi. Pero sa halip na sumagot, ay dahan-dahan daw itinaas si Zargon ang kaliwang braso at tumuro ang kamay nito sa labas ng classroom nila habang takot na takot pa rin. Maya-maya raw ay nakapagsalita na rin sa wakas si Zargon.
Sinabi nitong doon daw sa landmark malapit sa puno ng akasya ay may babaeng nakaputi, mahaba ang buhok na halos natatakpan na nga ang muka at nakaupo raw ito sa landmark. Dahil sa pagkasindak daw ni Zargon ay kinilabutan na si Aryan pati na ang ibang mga kaklase nila, lalo at sobrang putla raw talaga ng itsura ni Zargon at habol pa rin ang paghinga. Talagang kumaripas raw ito ng takbo, lalo pa at ramdam nito ang halos walang tigil na pagtitig ng babaeng nakaputi na nakaupo sa landmark. Noong una raw ay inakala ni Zargon na namamalikmata lang siya. Nagawa pang biruin ng sarili. Pero nang tumingin ulit ito sa landmark at nakitang may nakaupo talaga na babae roon, ay hindi na ito tumuloy pa sa paglabas. Sa halip ay yun nga, tumakbo pabalik sa classroom nila. Tahimik lang daw noon si Aryan. Minsan na rin kasi siyang nakakita ng multo at noong mga oras na yon ay nakaramdam siya ng biglang pag-alinsangan ng paligid na sinundan naman ng paghampas ng malamig na hangin. Hindi na lang daw pinaalam ni Aryan sa mga kaklase ang tungkol doon dahil baka lalo lang silang magpanik, lalo na si Zargon. Kahit nang maramdaman niyang nasa tabi lang niya ang white lady ng campus, ay pinilit ni Aryan na maging kalmado habang hinihintay ang pagsapit ng umaga. Bago tuluyang lumabas ng campus, isang kaklase naman daw ni Aryan ang nagsabing sundin nila ang isa sa mga pinaniniwalaang pamahiin ng pamilya nito tuwing may nakakainkwentro na multo o iba pang uri ng elemento. Naglakad silang paatras sa may oval. Yun na raw ang huling beses na nag-overnight sila sa campus at hindi na sila tumambay pang muli sa landmark. Naipanalangin na lamang daw niya na sana ay nakagraduate na yung multong nakaupo sa may landmark para hindi na ito muling magpakita pa sa mga estudyante. Pero hindi pa pala raw doon natatapos ang pagpapakita ng white lady dahil nakainkwentro rin umano ito ng nakababatang pinsan ni Aryan na si Yumi nang mag-summer class ito. May nakita raw itong nakalutang na babae malapit sa room 17. Nagkataon daw kasi na napaaga noon ang pasok si Yumi kaya halos wala pang tao sa classroom nang dumating ito. Hindi raw talaga naniniwala sa multo ang pinsan ni Aryan. Pero hindi lang isang beses nagpakita rito yung babaeng lumulutang sa ere. Ang sumunod daw na encounter ni Yumi doon sa white lady ay noong inutusan ito ng isang subject teacher na pumunta sa faculty para maglampaso roon matapos maglagay ng floor wax. Nang ilang hakbang daw mula sa faculty ay may natanaw na parang batang nakaharang sa hallway si Yumi. Pero napanganga ito sa takot. Nang paglingon ng bata ay wala raw itong muka. Buhok lang na mahaba at katawang nakadamit ng pulos puti. Muntik na nga raw noon mahimatay si Yumi kung hindi lang ito nakita ng teacher niya na nagkataong papunta ng faculty. Dahil sa mga kwentong iyon sa akin ni Aryan, pakiramdam ko minsan ay may kasama rin ako sa boarding house, lalo pa nung umalis na siya para bumalik ng Leyte para magpakasal. Kahit nga sa trabaho ay bigla na lang akong nilalamig kahit mahina lang yung aircon o napakainit ng panahon. Tapos bigla na lang akong kikilabutan at tatayuan ng balahibo. Naisip kong baka sa kakukwento ni Aryan ay hindi sinasadyang nakatawag ito ng ibang kaluluwa na gustong magparamdam sa akin. Ang ginagawa ko na lang ay humahalo ako sa maraming tao o di kaya ay nagdadasal ng taimtim para malayo ako sa mga multo o mga elemento. Magandang araw sa iyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin niyo na lang akong Jigs. Alam kong karamihan sa atin ay naaalala pa ang isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa ating bansa, ang bagyong Yolanda. November 7, 2013, nang naranasan ng bansa ang hagupit nito na nag-iwan ng kalunos-lunos na trahedya, pagkasira ng mga kabahayan, negosyo at buhay ng ating mga kababayan sa ilang kapuluan ng Kabisayaan. Dahil sa hagupit noon ng Yolanda, nakaranas tayo noon ng pambansang kalamidad. Marami ang nagdusa at nawalan ng mga mahal sa buhay. Nakita ito ng buong mundo kaya't iba't ibang bansa ang nagbigay tulong sa Pilipinas. Pero ang Tacloban, Leyte ay isa sa nakaranas ng pinakamatinding pinsala.
Halos walang naiwang nakatayong gusali dito matapos ang paghagupit ng bagyo. Bali sir, bago po ang karanasan ko sa bagyong Yolanda noong November 2013 ay nagkaroon muna ako ng mga panaginip. Saka ko na lang napagtantong mga babala pala o pangitain. Oo nga po pala, noong mga panahon na yon ay nagtatrabaho ako bilang gwardya. Nagrerent ako sa isang boarding house na malapit lang sa aking pinagtatrabahuhan. Isang gabi, nanaginip daw ako na nasa syudad ako at biglang bumaha. Yung buong syudad ay nasakop ng baha. Yun lang ang malinaw na naalala ko sa panaginip. Bigla kasi akong naalimpungatan. Nasundan ulit yun at halos kaparehong senaryo kaya napaisip ako paggising. Sa ikatlong beses na nanaginip ako, iba na ang lugar at sitwasyon. Nakatayo raw ako sa isang lugar na maraming upuan. Hindi na ako nag-iisa sa panaginip kong yun. Marami akong kasabayan at nang tingnan ko sila ay mga nag-iiyakan. Galit ang ilan at sinisisi ang Diyos sa nangyari. Maya-maya pa ay may nakita akong nakasuot ng puti at nakakatakot ang itsura habang papalapit sa akin. Hindi lang basta umiiyak kundi tumatanghoy ng malakas. Takot na takot ako pero buti na lang at bigla akong nagising. Kinabukasan, kinuwento ko sa mga kaibigan at katrabaho ko ang tungkol sa mga napanaginipan ko. Hindi na kasi ako mapalagay, lalo at first time kong maaranas ng ganun. Nung una ay binaliwala ko na lang, pero nang umabot ng 3 beses ang pagkakaroon ko ng kakaibang panaginip ay nabahala na talaga ako. Pero ang sabi ng mga boardmates ko ay wala naman daw ibig sabihin yun at wag na akong gaanong mag-isip. Hanggang sa isang araw ay napanood ko ang balita sa TV na may malakas na bagyong paparating at kasama ang probinsya ng Leyte sa tatamaan. Hindi ko naisip na posibleng may kaugnayan yon sa mga panaginip ko. Pagkalipas ng 5 araw, na-assign ako sa isang pharmacy. Pagsapit ng mga bandang 10:00 ng gabi ay nagkaroon ng sunog sa Tacloban. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay lalong hindi ko inaasahan. 5:00 ng madaling araw, bigla na lang lumakas ang hangin at bumuhos ang napakalakas na ulan. Habang nasa loob ako ng pharmacy, kitang-kita ko ang mga taong grasa na nakahiga sa labas ng butika. Ang iba ay nasa labas ng mga nakasaradong tindahan at sa iba pang mga pwesto. Sinabi kong, "Boy, kapag hindi tumigil ang ulan, siguradong babaha. Kawawa yung mga pulubi sa labas. Malulunod yung mga yan." Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nagkatotoo ang sinabi ko. Napaabilis noon tumaas ng tubig kaya naman sumugod na ako sa baha para makalipat sa Chowking. Yun kasi yung malapit na food chain. Pero pagdating ko doon ay baha na rin sa first floor. May mga kasama akong lumipat doon na naghahanap din ng mataas na lugar. Nagpa siya akong umakyat ng second floor. Habang papaakyat ay may napansin akong matanda na hindi pamilyar ang muka. Sigurado akong hindi siya taga roon sa amin. Nagtaka ako dahil kahit mabilis ang pagragasa ng tubig, nakatayo lang yung matanda at naadipa. Babalikan ko pa sana at sasabihin sumabay na sa akin pag-akyat. Pero hindi ko na nagawa dahil nag-unahan na sa pag-akyat sa second floor ang lahat ng mga tao sa first floor. I-shortcut ko na po yung kwento. Sa kabila ng malakas na ulan at hangin at bahang patuloy sa pagtaas, nagawa ko pa rin makauwi sa amin. Pinuntahan namin ni tatay ang kubo ng kapatid kong lalaki. Pagdating dun, naabutan naming nanginginig sa takot ang hipag ko at halos hindi maapagsalita. Nang tanungin ni tatay kung bakit, ay sinabi nitong may nakita raw itong isang matandang babae na nakadungaw sa bintana. Tapos sobrang haba raw ng mga kamay at pilit na inaabot ang hipag ko. Ang sabi ni tatay ay aswang daw yon na sinasamantala ang bagyo para maapambiktima. Pwede rin daw na malapit ng mamatay at naghahanap ng mapagpapasahan nito ng mutya. Lalong namutla sa takot ang hipag ko dahil sa mga sinabi ni tatay. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naalala yon. Nakita kong matandang naadipa sa gitna ng rumaragasang baha. Naisip kong hindi kaya iisang tao lang sila. Dahil nag-alala lalo si tatay, ay sinabihan nito ang kapatid ko na doon na lang muna kami sa kanila pansamantala.
Iyong bahay kasi namin ay nawasak na rin ng bagyong Yolanda bago pa kami pumunta sa kubo ng kapatid ko. Hindi rin kami nakatulog ng maayos nung gabing yon dahil lalong lumalakas ang hangin na may kasamang ulan. Narinig ko pang nagdadasal si tatay. Panginoon, tama na po ang parusa. Alam naming ito ang kapalit ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo na kami, Diyos ko. Hindi eksakto, pero ganyan yung pagkakaalala ko. Habang naririnig ko si tatay, ay hindi ko mapigilang mapaluha. Awang-awa rin ako noon sa kalagayan namin. Pero salamat na lang sa Diyos dahil walang masamang nangyari sa pamilya ko. Nagkagulo pa noon sa lugar namin dahil nakatakas yung mga preso at pumasok sa mga bahay-bahay. Yung iba, dahil sa depresyon ay hindi lang pagnanakaw ang ginawa. Umabot na rin sa walang awang pagpatay. Lalo kaming nanghina ni na tatay dahil sa mga nangyari. Napatanong tuloy ako sa sarili kung bakit parang wala na yatang katapusan ng kalbaryo na aming nararanasan noong mga panahon na yon. Hanggang sa isang araw, dumating iyong isa kong bayaw na may dalang bigas. Grabing hirap daw muna ang pinagdaanan niya bago makuha ang bigas na yon. Ayon sa bayaw ko, sinira raw ng mga tao ang bodega at kinuha halos ang mga bigas na nakaimbak doon. Sumalok pa ang bayaw ko ng bigas na nagkalat sa semento dahil nabutas na ang sako gawa ng hindi maawat na magkaagulo ng mga tao doon. Habang sumasalok daw ng bigas si bayaw gamit yung kamay niya, may nahawakan daw siyang parang kakaiba, parang parte ng katawan ng tao. Nang makita niyang laman loob nga ng tao yon, ay napasigaw ng malakas ang bayaw ko. Sobra siyang nangilabot at tatapon lahat ng bigas na naipon niya. Mabuti na lang daw at may namataan pa si bayaw na isang sako, kaya dali-dali niyang binuhat yon at inuwi sa bahay. Pagkatapos ay hinati nilang mag-asawa para mabigyan kami. Sobra kaming kinilabutan at nalungkot nang sabihin sa amin ni bayaw na ang may-ari daw ng bangkay na nahawakan niya ay isang babae. Natabunan daw ito ng mga sako ng bigas na gumuho dahil sa ilalim unang humugot ng bigas ang mga tao sa bodega. Ang masaklap pa ay buntis pala yung babae at kaya raw marahil nakisingit sa karamihan ay dahil hindi na nakauwi ang asawa at naabutan ng bagyo. Laking pasalamat namin nang paglipas ng bagyo ay may tumulong na sa amin ni na tatay para maapagpatayo ulit kahit maliit na kubo. Nakakalungkot lang dahil sa dami ng mga natanggap na tulong ng bansa sa trahedyang dulot ng bagyong Yolanda, ang ibang nasalanta ay kulang ang natanggap na ayuda mula sa gobyerno. May kakulangan din sa mga equipments na nakatulong sana sa pagkuha ng mga nagkalat na labi ng mga nasawi dahil sa bagyo. Pati ang mga kalat sa kalsada ay hindi kaagad nalinis, kaya ang mga nakaharang ay naging sagabal para sa mabilis na paghahatid ng tulong para sa mga nasalanta. Nakita rin na may kawalan ng seguridad ang pagpapadala ng tulong, kaya muntikan na rin itong sugurin ng mga rebeldeng komunista at ilan pang armadong grupo. Nagkaroon din ng kaguluhan sa Tacloban na para bang walang namumuno. Maituturing talaga ang bagyong Yolanda bilang isa sa pinakamatinding kalamidad dahil sa laki ng naidulot nitong pinsala. Nahirapan kaming maabangon muli, lalo na yung mga naaranas ng matindi. Naabangon na rin naman na ang probinsya namin sa mga nakalipas na taon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagbabasa. Kitang-kita ko ang mga taong grasa na nakahiga sa labas ng butika. Ang iba ay nasa labas para hindi na ito muling magpakita pa sa mga estudyante. Pero hindi pa pala raw doon natatapos. At hindi haka-haka ang mga balitang kumakalat sa aming lugar. Ay walang kamalay-malay sa mga kakaibang nangyayari. Bago tuluyang gumarahe,